po natin ang ating microphone para sa mga vloggers, sa mga press, at sa lahat po nang nandito ngayon sa Fairview Terraces. Sino pa ang gustong magtanong? Pwede na po kayong lumapit. Ayan, si Ma'am Wong. Ma'am Wong, kayo po ba? Ay, hindi. Lumipat lang sir. Lumipat lang pala si Mami. Meron po ba kayong mga tanong tungkol sa libro? Correct. At syempre, wala pa. Sige, ako may tanong pa ako ni Dimples. Kasi syempre, gusto ko nang i-grab. Walang personal na kwento. Oo, walang May personal question. Walang personal questions. Ito talaga about sa ano lang, sa pagiging isang novelist. Ano ba novelist ang tawag pag gano'n? English yun. Buti na lang ate. Eto na. So, dito di ba ang may one more chance may ganyan? Meron ka bang mga naka-line up pa na gagawin na parang possible din na maging isang star cinema movie bukod dito sa mga nakakagandang gawa mo na? Well, right now, as of now kasi, I'm not raised here. So, hindi talaga, so medyo mahirap din yung kaya yung novel was easier for me kasi hindi siya yung parang, I can write up, I can work on it alone first. So, pero in terms of mga star cinema projects na I have lined up, wala pa as of now, but I do help from time to time as band sila, inspire me, brainstorming new projects and stuff. So, yeah. Mas makaano ng Miss Val, Miss Car. So, because sila Ate Val and sila Ate Ryan. Ate Val and Ate Carly were the ones who were responsible for the screenplay, no? Did you have to talk to them about the book? Like, did you constantly call them about specifics, yung mga Yeah, definitely. Kasi, first off naman, parang, binasa ko yung original screenplay. So, ang daming scenes doon na wala sa movie. So, found out, diba? May mga na-shoot, may mga hindi na-shoot na natanggal na naiwan sana. So, I incorporated yun, and I wanted to ask them din kung ano yung original intention ng story. Wait, nabanggit ko na na maraming mga eksena na hindi na isama sa pelikula, which I can assure you po, napakaganda. Yung iba pang mga plots no, na under One More Chance. Ibig sabihin, yung mga bibili ngayon, parang sort of uncut yung libro, no? Tama ba ako? At saka meron din nga itong kasama sa, itong bibili ng bundles, may kasama yung 12, 13, 14, Forever Ever, na documentary, na kung saan meron din ng sunod ng 2014 na tapos, parang yung ating pagkakaalam ko. Di ba tama po yun, meron tayo ganyan, may interview with the fans, kung ano yung talaga namang kumuro, bumatak sa puso, isipan nila dun sa pelikulang One More Chance. Ayan. Kayong mga vloggers, mga friends natin, meron po ba kayong question for Juan Miguel? Wala. Ayan, yes, madam. Pakilala po natin ang pangalan at kung ano po ang sinusunod natin. Kung wala naman po, chika na lang po natin kung taga-sip po natin. I'm Jenny from Quezon City. I'm Jenny. Hello. Hi, Miguel. I would just like to ask, kasi diba, everybody here really loved One More Chance, and they wouldn't have One More Chance without a writer like you. So how do you feel na ganito ka-successful yung ginawa mong story na hindi magkakaroon ng One More Chance kung walang Juan Miguel? Sasagutin po namin yan sa pagbabalik na aming programa. And back to Juan Miguel. Parang talk show, di ba ganun talaga sa talk show? No, well, originally, I'm not the original writer. Just to clarify, I'm not the original writer. Ako yung gumawa ng book itself. But in terms of yung story and everything, a lot of it kasi, lahat ng mga lines na, yung mga memorable lines, lahat ng a lot of it came from the writer. So parang, nakakatuwa rin na meron ding event na the writers are asked up on stage na hindi lang yung artistas, hindi lang yung director. So parang nakakataba rin ng puso na to get that same recognition din at times. So, Kasi syempre, di ba, hindi naman makukuha at maubuo ang isang proyekto kung wala yung nagsulat, wala yung... Totoo. At saka bigay din ng first-hand experience. Si Ate Carly noon, Miguel, si Ate Carly at saka si Ate Val were really writing on the set. Some of the scenes or most of the scenes, talagang nandun sila alas 5 na ng umaga. Sabi ko nga, grabe noon, to be able to put together a movie that's not really shot chronologically. Ibig sabihin talagang ikinahin nyo in your mind. and parang alam mo na kung saan siya papunta and then you just have to somehow